Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Praise the Lord! Magandang araw sa inyo mga kapatid. Muli tayong magbulay-bulay ng kanyang salita. Sa talatang ating pagbubulayan ngayon ay matatagpuan natin sa 1 Corinthians chapter 10, verse 17. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Purihin ang ating Panginoon sa araw na ito. Lahat tayo'y nakakaranas ng pagsubok. At paano ba natin ito haharapin? Sa talatang ating binasa ay mayroon dito na sinasabi na wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi pa nararanasan ng lahat ng tao. Kapatid, ang pagsubok ay pangkaraniwan lamang. Lahat ng tao ay dumaraan sa pagsubok. Bata man o matanda, mayaman man o mahirap. Ang kaaway ay gustong isipin natin na tayo lang ang naghihirap. Pero maliwanag ang sabi ng salita ng Diyos. Hindi ikaw lang. Ang pagsubok ay bahagi ng ating pagiging tao. Ngunit, hindi ibig sabihin nito na iniwan ka na ng Diyos. Kung ikaw ay nawala ng trabaho, kung may karamdaman sa pamilya, kung ikaw ay nasasaktan o naguguluhan ngayon, hindi mo yan pinagdaraanang mag-isa. Ang Diyos ay kasama mo at marami ring ibang anak niya ang pinagdadaanan na ang iyong pinagdadaanan ngayon. Isa pang bagay doon sa talata na ating binasa ay tapat ang Diyos. Yes, opo, tapat po ang Diyos. Sabi po doon, ang katapatan ng Diyos ay hindi nakadepende sa ating performance. Siya ay tapat, hindi dahil tayo laging tapat, kundi dahil ito ay kanyang likas na ugali. At dahil tapat siya, hindi niya tayo bibigyan ng pagsubok na lampas sa ating makakaya. Maraming beses siguro ang tanong mo ay, bakit ito nangyari sa akin? Pero minsan, ang tanong ay, hindi bakit, kundi ano ang layunin ng Diyos sa pagsubok na ito? Dahil kung tapat siya, siguradong may layunin siya. Maaring itinutuwid ka, pinaalalahanan ang pananampalataya mo, ginagamit ang sitwasyon para ikaw ay maging pagpapala sa iba. Sabi doon sa talata, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan niyon. May paraan lagi ang Diyos. Hindi sinabing aalisin agad ang pagsubok. Pero, bibigyan ka ng lakas. Ibig sabihin, may probisyon ang Diyos. Lakas, karunungan ng tao, karunungan,
ng tao o pagkakataon. Hindi man agad solusyon, pero may biyaya o grasya sa gitna ng hirap. Kapag hindi mo na alam ang gagawin, lumapit sa Diyos. Panalangin mo dahil minsan hindi inaalis ng Diyos ang unos. Pero tinuturuan ka niyang maglakad sa ibabaw ng tubig habang may bagyo. May isang kwento, si Mang Tonyo, ang pangalan, ay isang jeepney driver. Noong pandemya, nawalan siya ng pasada at halos isang buwan wala silang kita. Pero kahit wala na siyang pambili ng bigas araw-araw, siya ay nanalangin. Isang araw, may isang simbahan na dumaan sa kanilang lugar at nag-abot ng relief at tulong. Hindi niya kilala ang mga tao, pero sabi niya, galing ito sa Diyos. Ngayon, si Mang Tonyo ay volunteer na sa feeding program. Ang sabi niya, nung ako ay nangangailangan, dumating ang tulong. Ngayon, gusto ko nawang ako ang maging tulong sa iba. Walang imposible sa Diyos. Tapat siya at bawat pagsubok ay may layunin at paraan. Tandaan natin, tapat ang Diyos sa atin. Tayo po ay manalangin. Aming Ama na nasa langit, maraming salamat po sa iyong salita. Salamat at sa paalala na hindi kami nag-iisa sa mga pagsubok. Ikaw ay tapat at hindi mo kami pinababayaan. Panginoon, sa mga oras na kami ay nangihina, palakasin mo kami. Bigyan mo kami ng kapayapaan at pag-asa. Tulungan mo kaming magtiwala na sa bawat bagyo, ikaw ay kasama namin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen.